Ang issue ng pork barrel scam nagsanga na sa issue ng pagbibigay umano ng dagdag na 50 milyong pisong pondo sa mga senador na bumoto noon para mapatalsik si dating Chief Justice Renato Corona. Pero ang mismong nagbunyag nito na si Senador Jinggoy Estrada, pumabig. Saksi si Claire Delfin. Those who voted to convict Renato Corona were allotted an additional 50 million pesos. That was provided in a private and confidential letter memorandum of the then chair of the Senate Finance Committee. Ang ipinamahaging dagdag pondo para sa mga bumoto ng guilty sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, isa lang daw sa mga halimbawa para makontrol ng ehekutibo ang mga mambabatas ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Nag-isa tuloy siya sa interpellation kahapon, lalo't isa rin siya sa 20 senador na bumotong guilty si Corona. Pinalalabas daw ba niyang nasuhulan sila? Paglilinaw ngayon ni Estrada. I myself will have to think that I agree with him. Form of infrastructure projects. That was not right because that came after the fact or after the conviction. You may call it as an incentive. Napadepensa rin tuloy ang ibang senador na bumoto para mapatalsik si Corona. We checked our records, it was December. Very much later on. 50. Towards the end of the year or after the budget hearing, minsan nagsasabi may extra 50, may extra 100. Sa knowledge ko, it's for everybody. Paglinaw ng Malacanang, walang ni-release na PDAF noong mismong impeachment at nang muling mag-issue ng PDAF. Yung PDAF releases po ay both for senators who voted to convict Corona and to acquit Corona. Sabi naman ng Budget Department, there's no truth to the allegation. As a policy, we don't bribe anyone, whether you're speaking of a public official or private people, because it's not certainly along the lines of the President's commitment. Pati si Senador Miriam Defensor Santiago na bumoto noon ng not guilty si Corona, tila sinermonan si Estrada. Sinasabi niya na tumangkap daw siya ng 50 million. Eh ba't niya tinangkap kung ganun pala siya kalinis? Galit si Santiago dahil pati raw siya dinamay ni Estrada sa may pork barrel transactions na kinwestiyon ng COA na delay lang daw ang tinutukoy na proyekto. Maswerte siya, wala ako doon. Hinalal akong legislador, hinalal akong senador. Hindi naman ako hinalal na kontraktor. Anong pinagsasabi niya? Ay, anong gusto niya? Iikot pala ako sa buong archipelago. Titignan ko lahat ng pako at mga martilyo na ginagamit doon. Nabanggit din sa dating Senador Francis Pangilinan, kaya sabi sa Twitter ng misis niyang si Sharon Cuneta, pinaghirapan nila at hindi ninakaw sa kaba ng bayan lahat ng yaman nila ngayon. Si Senador Cynthia Villar naman ang nagtanggol sa pagbanggit ni Estrada sa asawang si dating Senador Manny Villar. Ano ba pakialam ni Senator Villar doon kung hindi sumunod yung tresorero or yung mga nag-disperse doon sa mga gusto ng audit? Hindi naman trabaho ng senador ang mag-implement. It's the work of the government agency. Umalma rin ang Presidential Legislative Liaison Office o PLLO sa akusasyong nag-alok ito sa mga mambabatas ng SARO o pork barrel release para naman maisabatas ang sin tax at reproductive health. I think it's sour graping. It's so unfair. The President never did that. Sagot naman ni Interior Secretary Mar Rojas sa pahayag ni Estrada na tanging 5 million pesos lang ang na-audit sa kanyang pork barrel. Baka hindi siya makapaniwala. Kaming mga tunay na oposisyon, yan din lang ang nirelease ni GMA sa amin. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi.